Sinubukan ng sundalo na hilahin ang kanyang espada mula sa pagkakahawak ni Ju, iniisip na ang matandang halimaw na ito ay walang awa. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Ju ang espada at itinapon ito palayo. Habang nahuhulog ang espada sa ere, iniunat ng sundalo ang kanyang kamay upang makuha ito, iniisip kung paano niya matatalo ang halimaw na ito. Bago pa man siya mapatay ni Ju gamit ang kanyang mga kuko, dumating si Min at ang kanyang kasama, inihampas ang kanilang mga espada sa kamay ni Ju sa posisyong krus. Huminto ang kamay ni Ju dahil sa mga espada, at ang sundalo ay nanatili sa kanyang pwesto. Ang mga magic waves ni Ju ay nagpalibot sa kanila, at mula sa loob ng kanyang magic waves, sumabog ang aura sa bilog na hugis sa lugar kung saan nila inihampas ang kanilang mga espada. Gayunpaman, hinawakan ni Ju ang dalawang espada at tinanong kung may halaga ba ang kanilang ginagawa. Si Min at ang kanyang kasama ay pilit na hinayla ang kanilang mga espada mula kay Ju habang siya'y lumulutang sa ere, nagsimulang umikot. Nagulat si Min at ang kanyang kasama, at ang maliwanag na asul na aura ay lumabas sa kanilang paligid. Habang si Ju ay umiikot sa ere, sinipa niya ang kasama ni Min. Ang lalaki ay nasugatan at dumyugo mula sa kanyang bibig. Matapos siyang masugatan, inatake niya si Min at nasugatan din ito. Sumigaw si Min sa sakit at dumyugo ay damaloy mula sa kanyang katawan. Ang kanyang korona sa buhok ay nahulog mula sa kanyang ulo at natangay. Matapos siyang masugatan, sinipa ni Ju ang pangatlong lalaki na nakahawak sa kanyang espada. Nang tamaan ni Ju ang ikatlong lalaki, tumalikod ito kay Min, at siya'y nakaluhod sa lupa sa likuran niya. Sa tulong ng pagbaon ng kanyang espada sa lupa, umupo siya ng galit, nakatingin kay Ju at sumigaw ng malakas, Lei Guangzhou Fanjiao. Galit na galit, hinarap siya ni Ju at tiningnan ng sugatang kasama ni Min na nakahiga sa lupa. Sinabi ni Ju, wala nang magpoprotekta sa kanya, at ikaw ay sugatan pa. Habang nakaupo sa lupa, galit na nakatingin si Min kay Ju, nakangiwi ang kanyang mga ngipin. Si Ju, na may masamang ngiti, ay tiningnan siya at tinanong, ngayon, ano na ang gagawin mo? Si Min, na may sugatang mukha, ay itinusok ang kanyang espada sa lupa at hinawakan ang kanyang ito, iniisip na hindi pa siya ganap na nakarecover paano ba siya makakalaban. Tumayo siya matapos nito, hawak ang kanyang espada at inactivate ang kanyang aura na bumalat sa kanya. Si Ju, na nakatayo sa harap niya, galit na nakatingin at iniling ang kanyang kamay, sinasabing, sige, susubukan kita. Pareho silang lumipad sa ere, tumalon patungo sa isa't isa. Itinuro ni Min ang kanyang espada at nagpadala ng magic wave papunta kay Ju. Si Ju naman, na nakahinto sa ere, ay itinaas ang kanyang kamay at nagpadala rin ng magic wave papunta kay Min. Nagbanggaan ang kanilang mga magic waves, at ang magic wave ni Ju ay winasak ang kay Min. Pagkatapos nito, tumalon si Min patungo kay Ju, itinutok ang kanyang espada sa kanya. Pinalibutan sila ng kanilang mga aura at magic waves, at ang lugar kung saan sila nakatayo ay nagbitak mula sa lupa. Ang mahika ni Ju, paglapag sa lupa ay sumabog malapit sa kanila. Hinampas ni Min ang kanyang espada kay Ju, ngunit mabilis siyang umatras at iniwasan ang atake. Muling lumipad si Min sa ere at hinampas ang kanyang espada, ngunit muli siyang iniiwasan ni Ju, na gumagalaw ng mabilis sa magkabilang direksyon. Si Min, na lumulutang sa ere, ay hawak ang kanyang espada habang ang isang magic wave ay dumaan sa kanya. Si Ju ay nakatayo malapit sa kanya, nakangiti at nagsabi, inaasahan ko ito. Ngunit mukhang hindi ka pa ganap na nakarecover. Habang lumilipad si Ju patungo kay Min, sinabi niya na ang mga galaw nito ay mabagal. Nakita ni Min si Ju na papalapit sa kanya. Sa lugar kung saan sila naglalaban, nagkaroon ng isang pagsabog dahil sa mga magic waves ni Ju. Nang matapos ang pagsabog, lumipad si Min pababa, sumisigaw sa sakit habang dumudugo mula sa kanyang katawan. Si Ju naman ay bumaba sa lupa, nakangiti at sinabing, magaling lang ang kanyang fighting spirit. Si Min ay nakaupo sa lupa, sugatan, nakapatong ang mga kamay sa lupa. Siya ay nanginginig at nakayuko, iniisip ang kanyang katawan. Samantala, tumalon si Ju patungo sa kanya, sinabing, pababawin ko na lang ito para sa iyo. Pinag-isipan ni Min, ito na ba? Habang nakaupo siya, ang dugo ay tumalsik sa hangin. Nakatitig si Min, na may sugatang katawan, at binuksan ang kanyang mga mata upang makita kung ano ang nangyari. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Hiwang Bao na nakatayo sa harap niya upang protektahan siya, habang si Ju ay inilusot ang kanyang kamay sa puso ni Hiwang Bao at ang dugo ay dumadaloy mula dito. Si Min, na may pagkagulat sa mukha,
ay tumingin kay Hiwang Bao at tinanong, bakit mo ginawa ito? Si Hiwang Bao, na may 3 mata at nakangiting mukha, ay sumagot, dahil sa iyo, kapatid. Habang si Ju ay nakatayo doon, hinayla ang kanyang kamay mula sa puso ni Hiwang Bao, tinanong niya, ano ba ang layunin mo? Bagaman nag-struggle si Ju, hinayla niya ang kanyang kamay at umatras. Si Min naman ay nakaupo doon, inabot ang kanyang kamay kay Hiwang Bao at sumigaw ng hindi. Si Ju, na inactivate ang kanyang kapangyarihang magic, ay iniunat ang kanyang kamay upang atakihin si Min, sabay sabi, paalisan na rin natin siya. Samantala, may isang taong nagpatama ng mga palaso kay Ju, at siya'y umiwas sa ere, tumingin sa pinagmulan ng mga ito. Gayunpaman, papalapit ang mga palaso sa kanya, at gamit ang kanyang magic wave, mabilis siyang gumalaw mula kaliwat kanan, kaya't ang mga palaso ay bumaon lamang sa lupa. Ganito niya naiwasan ang kanilang atake. Pagkatapos maiwasan ng mga palaso, ngumiti si Ju at tinanong, ganito na lang ba? Nasaan ang tunay nilang lakas? Instead na nakatago ba sila? Hawak ang kanyang espada, tumalon si Tian Damon patungo kay Ju. Habang si Ju ay nakatingin sa kanyang paglapit, bago pa man masaktan si Tian Damon, hinawakan ni Ju ang kanyang mukha, sabay sinakal ito. Itinaas ni Ju si Tian Damon at sinabing, ang maliit na ito, si Ju, na kinikiskis ang mukha ni Tian Damon gamit ang kanang kamay, iniunat ang kanyang kaliwang kamay upang umatake, sabay sabi, patay ka na talaga ngayon. Ngunit bago niya mapatay si Tian Damon, isang lalaking may itim na buhok at marka sa mukha ang tumusok ng kutsilyo sa paa ni Ju, sabay sigaw ng hanggal na matanda. Pamatak ang dugo mula sa paa ni Ju. Bigla siyang tumigil, galit na tumingin sa kanyang paa habang ang lalaking iyon, na galit din, ay nakangiti at tinanong si Ju, akala mo ba tapos na ang laban na ito? Tumalikod si Ju, sabay sabi, hanggal ka talaga. Si Tian Damon, na may nakangiting mukha, ay tumingin kay Ju at sinabing, tamang-tama ang oras. Dumudugo pa rin ang kanyang ilong habang patuloy ang laban. Ang lalaking tumusok ng kutsilyo sa paa ni Ju ay miyembro ng Heavenly Thunder Squad, si Lai Chan, na hawak ang mga bola at nakatutok ang mga palaso kay Ju. Pinakawalan nila ang mga palaso, at binitiwan ni Ju si Tian Damon upang harapin ang mga ito. Galit na galit si Tian Damon, pero ginamit niya ang pagkakataon upang dalhin ang lalaki na tumusok sa paa ni Ju. Si Ju na gumalaw sa hangin. Nagsimulang ganitin ang kanyang spinning magic at tumawa at sinabing hindi niya kailangan ang mga useless na insekto sa paligid niya. Sabay sabi, hanggal na matanda, gulat silang napatingin kay Ju at Tian Damon. Nagulat si Ju nang biglang sumabog ang kanyang magic wave sa paligid niya, kasama ang mga itim na bato na lumabas mula sa pagsabog. Habang siya'y nasa ere, isang palaso ang biglang tumama sa kanyang balikat at likod, gulat siyang tumingala. Samantala, marami pang palaso ang tumama sa kanyang katawan at siya'y sumigaw sa sakit. Ang mga palasong yun ay mula kay Squad Leader Lo, na tumutok mula sa malayo. Habang ang mga asul na aura sa palaso ay umabot sa kanya, pumasok ang isang palaso sa leeg ni Ju. Sumigaw si Ju at lumabas ang kanyang dila mula sa bibig. Isang malakas na hangin ang hamampes at ang buhok ni Ju ay tumilapon pataas. Bumagsak siya sa lupa. Si Min at ang kanyang kasama, na nasa malayo, ay nakaupo at nakatingin sa kanya. Sabi ni Min, nakaligtas kami. Samantala, tumakbo si Lu at ang kanyang mga tauhan papunta sa kanila. Tinanong ang mga kasama ni Min kung sila'y ayos lang. Si Lu ay lumapit kay Min, na may bahid ng dugo sa kanyang hininga, at tinanong kung ayos lang siya. Nakaupo si Min sa lupa, hawak ang kanyang kapatid sa kondongan, sabay sabi, Squad Leader Lu, iniligtas mo ang aming buhay. Samantala, ang lalaking may itim na buhok ay nakaupo, sugatan, at nakangiting tumingin kay Tian Damon, sabay sabi, nakarating siya sa tamang oras. Umupo naman si Tian Damon malapit sa kanya, nakangiti at iniisip na akala nila ay pupunta na sila sa Yellow Spring. Sa di kalayuan, nakahandusay si Ju sa lupa, tinusok ng mga palaso sa kanyang katawan. Dagdag pa, ang lalaking may itim na buhok ay tumingin kay Tian Damon at tumawa. Sabay sabi na kahit na siya'y masyadong nasugatan, masaya siyang hindi siya huli. Sa kabilang banda, si Min, na hawak ang kanyang kapatid sa kanyang mga bisig, ay tumingin sa kanya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid, mula kung saan dumadaloy ang dugo. Pagkatapos nito, lumingon si Lu, tumingin sa mga sundalong tumatakbo at inutusan sila na dalhin agad ang matriarka, ang kanyang nakababatang kapatid, at si Sir, sa isang ligtas na lugar.
Tumakbo ang mga sundalo papunta sa kanila at sumagot ang kapatid ng matriarka, "Opo, sir." Pagkatapos, lumingon si Lu at tinignan ng mga sundalo, sabay sabi, "Papasok na tayo sa kagubatan." Sa tulong ng Heavenly Thunder Squad, ang direksyon ng labanan ay bumaliktad, at ang Chief Heaven Palace ay bumalik sa Square One. Habang ang pinsala sa mga tauhan nito ay lalong tumaas, ang lumang master ng Blue and Light ay pinangunahan ng kanyang mga miyembro. Si Du Enlai, na may hawak ng espada, ay lumakad ng una, tumingin sa kanyang mga sundalo, tinaas ang kanyang boses, at inutusan sila sa kagubatan na sundan siya. Ang tinatawag ng Namgon Families at ang Heaven's Thunder Squad, na sinanay ni Yogi Ho, ay hindi madaling kalabanin. Sila'y nagpapakawala ng mga palaso patungo sa kanilang mga kaaway. Ang senior na sundalo ng Heaven's Thunder Squad ay sumigaw at inutusan ng kanyang mga kasama na umatake at huwag hayaang makatakas ang kalaban. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalakas ang kalamangan ng 5 dakilang pamilya. Pagkatapos ng matinding labanan kasama ang Blade King Pang, ang pinuno ng pamilya Pang ay natalo, at ang mga pinsala mula sa mga palaso ay patuloy na nagdulot ng matinding pagkatalo kay Dong Franklin. Nang mapalaya mula sa kamakailang labanan, si Dong Franklin ay nagsimulang targetin ang mga miyembro ng Heavy Lifestyle Squad, at ang mga puwersa ng 5 dakilang pamilya ay nagsimulang bumagsak. Iilan na lang ang may kakayahang magpatuloy sa laban. Si Yu Wagon, na matagal nang lumalaban ng matindi laban kina Leonie at Yuan Fuying, ay nagtagumpay sa 2 bantay na tinaguriang Points Duel Killers, pero kakaunti na lang ang iba pang nanatiling buo. Habang si Yuan Fuying, na dumudugo na, ay nag-iisip, napagtanto niya na hindi nila kayang manalo sa digmaang ito. Kailangan nilang umatras at ayusin ang kanilang mga pormasayon. Kung hindi, maaaring harapin nila ang pagkawasak. Kaya tumingin siya sa mga sundalo at sumigaw, umatras na lahat ng puwersa. Ang mga sundalo ay lumingon at tumugon, umatras. Sabay tinaas ang kanilang mga espada at sumigaw. Ang pinuno ng pamilya Youth ay narinig ang sigaw ng pag-atres, tumigil sa paghawak ng sibat, at tumingin kay Leunji, lumuhad sa harap niya. Hinampas niya ang kanyang kaliwang kamao gamit ang kanyang kanang palad, sabay sabi, "Natalo ako." Si Lion Ji, na nakatayo sa kanyang harapan, ay nanatiling tahimik at tumingin sa kanya na nakafold ang mga kamay sa likod. Ang mga sundalo niya ay nasa likod din sa malayo. Pagkatapos, si Luji ay tumingin sa pinuno ng Youth Family at iniisip na kahit nagamit na niya lahat ng kanyang lakas, tanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos nito, humakbang siya palayo at sinagot ang pinuno ng Yu Family, "Tukuyin na lang natin ang panalo sa susunod." Ang pinuno ng Yu Family ay lumingon at tumingin sa kanya habang umaalis. Kinuha niya ang kanyang sibat at bamaling upang umalis, habang si Lion Ji ay nag-iisip na ang digmaan laban sa White Path ay hindi magiging madali. Sa kabilang banda, si HWH Mill ay isinilid ang kanyang espada sa kaluban at tumingin sa mga miyembro ng Namgang Family, sabay sabi, "Mga hanggal na tao, tapos na ang laban natin." Ang kanyang mga sundalo ay nakatayo sa likod niya, hawak ang kanilang mga sandata, at ang mga miyembro ng Namgang Family, kasama na si Kapitan Hiwang at ang iba, ay galit na nakatingin sa mga sundalo. Sunggaban nito, si HWH Cheng Mio at ang mga sundalo, hawak ang kanilang mga sandata, ay humakbang pasulong habang nagtitimpi sa galit. Ngunit tinaas ni HWH ang kanyang kamay upang pahintuin sila, at sinabing hayaan na silang umalis. Si Hiwang, na may galit sa mukha, ay lumingon at tumingin sa kapitan. Tinanong niya ito, "Umatras na tayo." Pagkatapos, lahat sila ay umikot at umalis. Habang si HWH ay naiwan, nakatingin sa kanila, huminga ng malalim at iniisip na inaasahan na niya ito at napakalaki ng pinsala. Ngunit pagkatapos, kanyang hinigpitan ang hawak sa espada at inisip na dapat nilang ipahayag ang kanilang tagumpay, kahit paano. Pagkatapos nito, kanyang hinigpitan muli ang espada at tinaas ang kanyang kamao, sumigaw ng malakas. "Nanalo tayo." Sabay sumagot ang mga sundalo habang hawak ang kanilang mga sandata, nagsisigawan ng "Nanalo tayo." Tagumpay para sa Chief Heaven Guardian Squad, at naramdaman ng mga sundalo ang matinding pagod, bumagsak sila sa lupa upang magpahinga, sabay sabing, "Panghuli, nanalo tayo." Ang labanan ay isa sa pinakamabigat sa pagitan ng Dark Path at White Path, at dahil dito, isang madugong bagyo ang naganap sa buong mundo. Gayunpaman, ang ikalawang malakihang labanan ng Skirmish at ang Orthodox Path Alliance ay naganap sa Mount Daham. Dahil sa napakaraming sakripisyo,
Ang kagubatan ng Mount Daong ay naging kulay pula na parang mga dahon ng taglagas, at napagpasyahan ng mga pinuno ng White Path na umatras. Iniisip nilang mas mabuti ang preservation of forces kaysa magpatuloy sa walang saysay na labanan. Dahil dito, umatras ang White Path papunta sa Yellow Dragon Sect, halos 100 kilometro sa hilaga ng Mountain Daong, at muling nagsama-sama. Samantala, ang Chief Heaven's Palace, na nakakuha ng tagumpay sa Mountain Daong, ay nagsimula ng sumakay sa momentum upang magpatuloy sa northwest. Ngunit huminto sila sa lambak sa harap ng mga bundok ng Mount Madang. Samantala, ang pinagsamang puwersa ng Mount Huawei Sect, Zhongnin Sect, at Shale in Temple Sect, na pinamumunuan ni Sword Cane Huawei, ay naghahanda. 5 araw na ang lumipas, ngunit hindi pa tapos ang laban. Samantala, sa Four Heavens Blood Alliance, ang leader ay nakaupo sa labas ng lugar ng tulay, nakaupo sa upuan, at pinupunasan ang kanyang espada. Tinawag niya ang kanyang sundalo upang lumapit. Habang tinitignan niya ang espada, tinanong niya kung kailan sila magsisimula. Ang 4 na langit ba ay kikilos ng sabay-sabay? Ang sundalo ay nakatayo sa harap niya, hawak ang isang sulat, at sumagot, sinabi niya na magsimula muna sa Three Heaven bago sila magsimula. Pagkatapos ay inilagay ng leader ang espada sa mesa. May tasa ng tsaa na nakalagay malapit sa espada. Kinuha niya ang sulat mula sa sundalo at binuksan ito, habang ang sundalo ay nakatayo sa kanyang harapan, nakatingin sa kanyang mga kamay at nagsabi, sinabi niyang gawin ito kaagad pagkatapos ng mensahe. Nang mabasa na ng leader ang mensahe, tumugon siya ng, sige, naiintindihan ko. Dagdag pa, sinabi ng sundalo habang nakatingin sa leader, dahil nagpapatuloy pa ang laban, maghintay lang ng kaunti pa, makikinabang tayo sa kanilang labanan. Pagkatapos, tinanong niya ang leader kung masyado ba silang nagmamadali. Habang binabasa ang mensahe, nanatiling tahimik ang leader. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, iyan ang kinamumuhian ko. Narinig ito ng sundalo at tinanong ang kanyang kasamahan, ngunit ngumiti lang ang leader at sinabing, ang pangalawang leader, gusto niyang maghari gamit ang mga patibong sa mga kalaban. Dagdag pa, sinabi niyang ipatupad ang kanyang mga utos ng walang palya. Bilang tugon, tinama ng sundalo ang kanyang kaliwang kamao gamit ang kanang palad, sabay sabing, opo, sir. Pagkatapos ay sinabi ng sundalo na natagpuan na nila ang divine item. Nagulat ang leader at tinanong kung ito ay totoo, at sinabing hindi ba't nasa kamay ng Namgang family's patriarch ang divine item. Dagdag pa, narinig niyang ipagpapaliban muna ang paghahanap nito. At tumugon ang sundalo na iniisip nilang aksidenteng nakuha nila ito pagkatapos ng huling laban sa Chief Heaven's Palace. Nang marinig ito, tumawa ang leader, kinuha ang kanyang espada mula sa mesa at tumingin sa sundalo, sabay sabing, ito ay tunay na kapalaran. Isipin mong maibabalik pa natin ito bago magsimula ang plano ng Ascension to Heavens. Dagdag pa, ang leader ay tumayo na hawak ang kanyang espada, aktibong ginagamit ang kanyang spinning magic aura, at ngumiti sa espada, sabay sabing, sa wakas, maaari kong tapusin ang Dark Demon's sword gamit ito. Ang swerte, ito ay tunay na biyaya. Pagkatapos, siya ay lumikha ng isang tunog, at sa kanyang tinig, ang isang kalapati na nakaupo sa bubong ay lumipad palayo, hawak ang mensahe sa kanyang tuka. Samantalang sila ay nagmamasid sa ilalim ng bubong, nakatingin sa kalapati na lumilipad palayo.